Kalagitnaan pa lang po ng linggo pero grabe na ang mga pasabog. Buong bayan nakatutok at nagbabantay sa pinakamainit na issue ng bayan ngayon, ang korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. At sa hearing lang nitong Lunes at kahapon, maraming sangkot umano ang pinangalanan. Isa pa sa lumabas din sa pagdinig, ang mga picture ng mga limpak-limpak na pera. Kakainit ng ulo, di po ba? Sagutin natin ang mga tanong ninyo tungkol dito. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, halos lahat ng pinangalanan, itinanggi na ang paratang. Meron bang aamin? At ang iba nagsabi na magsasampa ng kaso. Ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, of course, sa batas natin tungkol sa libel, alam natin na sa general rule, bawal ang paggawa ng mga statement na makakasira sa reputasyon ng ibang tao, lalo na nga kung ito ay paninira in the form of accusing them of committing a crime. And of course, kasama na dyan ang mga paratang ng pagnanakaw sa ating kabangbayan. So, pwede talagang mag-threaten na mag-file ng kaso. Pero although hindi lubos na tinatalakay sa batas ng libel sa mga libro, nababanggit sa mga kaso na umabot sa Korte Suprema ang principle ng privileged communication, whether it's qualified or absolute privilege sa mga paratang, akusasyon at mga statement na nasasabi in the course of legislative, judicial and quasi-judicial proceedings na sinasabing dapat ay hindi magkaroon ng liabilidad ang mga taong nagsalita o nagbigay ng pahayag sa ganitong mga proceeding, katulad na nga dito sa Kongreso, for reasons of public policy and the administration of justice at public welfare ng mga witnesses, mga abogado at public official dapat ay malaya at walang takot na makakadiscuss ng mga bagay na importante sa publiko. Of course, meron pa rin mga parameters at limitasyon ang mga ito. Merong mga test involved na maaaring apply ang korte para malaman kung nararapat na i-consider nga na privileged ito. So of course, maaari pa rin mag-file ng kaso for libel ang mga nagsasabing inosente sila at sinisiraan lamang sila at ang reputasyon nila dahil sa mga pahayag dito sa mga legislative inquiry. Pero nasa sa korte pa rin yan, para na lang yung iba, parang umaanggol lang nga maging state witness, pero eventually, kung hindi sila magkakaroon ng liabilidad sa ilalim ng batas, nasa korte pa po yan kung pwede, at nasa korte din sila ang magde-decide kung pawang kalokohan at pagsisinungaling lamang na walang relevance o saysay sa mga proceeding na naganap sa ating Kongreso at ginawa lamang para sirain at idamay ang isang tao with utter disregard for the truth. So titingnan po natin yan. Attorney, napanganga ang buong sambayanan sa mga picture ng bundle-bundle na pera na nakalatag sa lamesa at pinaparte-parte umano. Talagang nakakagigil, di po ba? Posibleng pera natin yun eh. Ano ba ang habol ng mamamayang Pilipino? Well, kung pwede lang pong kunin at paghati-hatian ng bawat isa sa atin, sana nga pwede. Iisipin ng iba, this is where my taxes go, yung binabayad nating ng buwis, na paghahati-hatian lamang ng iilan lang, bilyon-bilyon, di po ba? Of course, theoretically, lahat ng kinamkam ay dapat ibalik sa ilalim halimbawa ng anti-plunder law natin at sa mga anti-graft law natin. Lahat ng ill-gotten wealth dapat ay i-forfeit ng pamahalaan. Kasama na dyan ang mga interest, mga nakadeposit, lahat ng property na nakuha dahil sa nanakaw na pera na to. Ganon din nga sa ilalim ng Republic Act 3019, ang ating Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lahat ng ill-gotten and unexplained wealth dapat ay kukumpiskahin. Ano daw ang unexplained wealth? Yung mga ari-arian na manifestly out of his sweldo at lawful income. Siguro kung government employee ka at 70,000 pesos kada buwan ang sweldo mo, pero ang relo mo, milyon-milyon. Ang mga kotse mo, milyon-milyon din. Yun ang unexplained wealth, di po ba? Unfortunately, kahit na dapat ay ibalik ang lahat ng kinamkam, hindi naman po madalas nangyayari yan dahil napakahirap. Madalas natatangay na sa mga bangko abroad at kung saan-saan pa, hindi na nga naibabalik. Or hirap lang talaga tayo maghanap at nakakainit talaga ng ulo. Pero theoretically, yun nga dapat ay ibabalik ang lahat ng yan. Sana nga. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip,
Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.